Aanyayahan po ang bawat isa na atin pong tayo po'y tumayo at muli tayo po'y magbukas ng ating Biblia. At balik po tayo sa aklat ng Roma. Kanina po'y binasa natin yung kabuuan ng chapter 5 verse 12 hanggang 21. Ngayon po ay babasahin na lamang natin ay ang talata 19 or verse 19 hanggang verse 21. Romans chapter 5 verse 18 to 21. Or 19, sorry po, 19. Sige po, ating basahin sabay-sabay. For as by the one man's disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Now the law came to increase the trespass, but where sin is increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, grace also might reign through the righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Salamat Panginoon muli sa pagkabasa po ng iyong mga salita. At salamat Panginoon dahil naririto kami na may buong kalakasan, Panginoon, na humaharap sa iyong trono ng biyaya at awat, nagtitipon upang patuloy kaming makatanggap po ng mga salita na magpapala po sa aming buhay Kristiyano, magpapatibay at lalong magbibigay ng kagalakan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Hinihingi po namin patuloy, O Diyos, kami po ay umaasa sa pagkilos ng banal na Espiritu na nasa sa amin. Pumilos ito, Panginoon, sa aming isipan, na magkaroon kami ng maliwanag na pagkaunawa sa bawat salitang aming mapakikinggan. At gayon din, Panginoon, ay maganap po ito sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay lumago sa iyong biyaya. At ikaw, Panginoon, ay patuloy mataas sa iyo pong kaluwalhatian. Ngayon pa lang, Panginoon, ay pinagpapasalamat na po namin ang pagpapalat katagumpayan ng iyong salita sa aming buhay. Kaya sa iyo pa rin, Panginoon, namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila, aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Nang nakaraang linggo po ay nagkaroon po tayo ng pahinga mula sa ating sermon series at nangaral po ang ating pong Elder J at kanya pong ibinahagi yung pong salamat po. Yung tinatawag po na isa sa pinakamahalaga at unang pagpapala sa buhay Kristiyano ay yun po ay ang pagpili ng Diyos sa atin, no? Pagkat alam po natin yung katotohanan na hindi lahat ay makakapasok sa buhay na walang hanggan, ang Diyos po ang may prerogative o siya po yung may tinatawag na karapatan kung sino ang kanyang pipiliin na iligtas. Kaya hindi po natin dapat itanong bakit hindi iniligtas na lang lahat. Well, maaaring maisip po natin yung bakit kailangan pang pumili ng Diyos? Bakit kailangan pang may mga iiwan, no? Or ipapass over upang hindi iligtas? Mali po ang tanong ngayon. Ang tamang tanong po ay bakit pa nagligtas ang Diyos? Bakit pa po siya nag-abala na iligtas at pumili ng iilan upang maligtas kung ang karapat-dapat naman sa atin ay talagang parusahan? So mali pong tanungin na bakit hindi na lang lahat pinili ng Diyos para maligtas. Maling tanong po yon. Ang tamang tanong ay bakit pumili pa ang Diyos ng kanyang mga iniligtas? Kaya isa pong pagpapala yun, no, sa ating buhay. Sometimes we see blessings in the form lamang po ng tinatawag natin na material blessings or physical blessings, but yung true blessing ay pang-spiritual. Hindi mo mabibili na piliin ka ng Diyos. Dahil lamang po sa walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos ay pinili ka niya upang maligtas. And so, pag gumising ka sa umaga and parang ang bigat-bigat ng buhay mo, alalahanin mo na pinagpala ka ng Diyos. Maaaring hindi ka pinagpala sa pisikal na kalakasan o kagalingan, maaaring hindi ka pinagpala sa material na mga bagay, maaaring hindi ka pinagpala sa kapayapaan sa loob ng tahanan, ngunit kung nalalaman mo lamang na pinili ka ng Diyos upang iligtas
Isang malaking pagpapala na po sa atin yon at isang malaking kalakasan na upang tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. At salamat po sa exhortation po na iyon or sa preaching na iyon, no, na ibinahagi sa atin. Kaya ngayon, babalik po tayo sa ating expository preaching or sermon series on the book of Romans at nasa part 11 na po tayo. Pang-11 sermon na po ito. Hindi po kabanata 11, kundi pang-11 bahagi ng ating pangangaral sa aklat po ng Roma. And this time we are in verse 12 to 21 ng chapter 5 ng Romans. Kung maalala po natin, no, kung babalikan natin yung previous sermon, nakarugtong po nito. Itinuro po sa atin ni Apostol Pablo na kailanman na hindi ka maliligtas sa iyong mabubuting gawa. Pagkat ang lahat ng ating mabuting gawa ay mansyado ng kasalanan at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos ang magdiligtas sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung saan ay nagligtas sa atin at gumawa ng katuwiran sa harap ng Diyos at ang katuwiran na iyon ay inilapat sa iyo kapalit ng pagpapatawad din sa iyong kasalanan at sa pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Yan yung pagdidiin po sa aklat ng Roma. Dahil marami po sa mga Hudyo na nagtuturo na kailangan mong masunod ng perpekto yung kautusan ng Diyos upang ikaw ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit wala nga po kahit isa na makakaganap nun. Kaya sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maliligtas ang isang tao. Yan po yung pagdidiin ni Pablo. Ngayon, pagkatapos po noon, yung previous sermon, ipinakita sa atin yung 6 na tanda na ikaw ay merong kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Paano mo ma-indicate? What are the indicators that your faith is true and saving? Kasi sabi, sa pananampalataya ka lang maliligtas. Ano yung tanda? What are the 6 indicators na binigay ni Paul sa atin para malaman mo na yung pananampalataya ay tunay at nakapagliligtas? At yun, doon po tayo natapos, no? Doon po sa 6 na assurance of salvation na yon, na maaring tanda sa buhay ng isang tao na tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po ay si Pablo ay patuloy pa din po tayong tuturuan kung gaano kalalim yung biyaya ng Diyos na ito. At ano naman ang ginamit niya? Remember, he used the life of Paul para ipakita sa atin that you are, the life of Abraham, para ipakita sa atin na we are saved by faith. No? Si Abraham, the father of faith. Ngayon, babalik siya ng mas malayo sa kasaysayan upang mahukay natin gaano kalalim yung biyaya ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng buhay ng kauna-unahang tao. Sino yun? Si Adan, ang ating ninuno. Ikukumpara niya po ang buhay ni Adan at ng Panginoong Jesucristo upang makita natin yung lalim ng biyaya ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito is Death in Adam, Life in Christ. Kamatayan ay kay Adan, ngunit ang buhay ay sa Panginoong Jesucristo. And there are 2 things lang. 2 bagay lang po tayong makikita sa mga talata pong yan, starting verse 12 to verse 21 ng chapter 5 ng Romans. 2 bagay lang po. Comparison nga po no? Between Adam and the Lord Jesus Christ. Ang unang-unang katotohanan na makikita natin sa verse 12 to verse 14 is that death reigned through Adam's sin. Ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan. Yan ang unang katotohanan po. Death reigned. Ang kamatayan ay namayagpag dahil sa kasalanan ni Adan. Ayan nyo pong basahin ko yung verse 12 to verse 14. Babalikan po natin. At kung may Bible po kayo, ay sabayan nyo po ako sa pagbabasa. Verse 12, sabi po dito, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was the type of the one who was to come. Ano pong makikita natin dito
sa mga talatang ito na nagpapatunay po na ang kamatayan ay namayagpag o kumalat dahil po sa kasalanan ni Adan. Una po, ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan sa pamamagitan ni Adan. Yan yung malinaw na sinasabi po in verse 12. Hindi po sinasabi ni Pablo dito na si Adan ang pinagmulan ng kasalanan. Alam natin, hindi galing kay Adan. Saan galing? Kay Satan. When he rebelled against God, pinatapon siya dito, siya ang unang nagkasala. Ang sinasabi ni Pablo dito, pumasok sa buhay ng sangkatauhan ang kasalanan dahil kay Adan. Po, hindi nagmula kay Adan yung kasalanan, ito'y galing kay Satan, pero si Adan ang naging daan upang ang lahat po ng tao ay mahulog sa pagkakasala. Pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan o sa buhay ng sangkatauhan dahil kay Adan. Alam natin yung storya, very basic, kahit yung mga bata, makukwento po ito sa ating Sunday school, no? Sa ating children's church. Tinukso nung ahas, sino? Si Eva. At ano yung panunukso sa kanya? Iyong salansanin, o iyong, wag mong sundin yung utos ng Diyos. Pwede mong kainin, yung alin? Yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Hindi po Fuji apple. Bunga ang sabi, no? Pero lagi nakikita natin yung representation is apple, no? Kaya sabi po dito ay pumasok po yung kasalanan dahil sa pagsuway ni Eva. Pero bakit kay Adan ibinibilang na pumasok ang kasalanan dahil kay Adan? Kung kayo pong mga kababaihan ang unang nagkasala. Happy Mother's Day pala po, no? Mamaya, papanalangin po namin kayo. No? Ang babae ang unang sumuway. Then why is it that it was counted to Adam and it was counted to us? No? Bakit si Adan po ang tinatawag na unang nagpapasok ng kasalanan? For two reasons. First, the command was given by God to Adam. Si Adan ang responsable dito. Sa kanya ibinigay ang utos. At pangalawang dahilan, bakit kay Adan ibinilang ang pagkakasala? Dahil siya ang puno, o siya po ang tagapamuno ni Eva. It was his responsibility to lead Eve. Pero ang kalungkutan po natin nangyari, Eve led Adam. Imbes si lalaki ang masusunod, sumunod si lalaki kay babae. Kaya ang unang Andres Desaya ay si Adan. Dahil instead of asking God for forgiveness, nakishare siya kay Eve. So, si Adan po ang nagpapasok ng kasalanan sa sangkatauhan kahit si Eva po yung unang nagkasala. Dahil responsibility niya si Eva at ang utos na iyon ay binigay kay Adan at siya nagpabaya. At ang nakakalungkot po dito, napabilang tayong lahat. Lahat po ay napabilang sa pagkakasala pong ito. Kahit wala ka noon sa Garden of Eden, ikaw ay kinilalang makasalanan dahil pinapasok ni Adan ang kasalanan sa sangkatauhan. At ang katotohanan po, kahit ang mga bata na nasa sinapupunan pa lamang, na hindi pa ipinanganganak o hindi pa nakakaalam ng nakakagawa ng mabuti o masama, ay kinikilala kagad na makasalanan. Sabi ni Haring David po yun. Ito yung tinatawag nating original sin na minana natin from Adam. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, bakit wala naman tayo sa Garden of Eden? Nadamay tayo doon sa kasalanan ni Eva at ni Adan. No? Wala ka namang kinalaman doon. Bakit pati tayo nasumpa? Ang sumuway naman ay mag-asawa. Later on, babahagi ko po sa inyo yon kapag tayo po ay nandun na sa usapin sa pangalawang puntos patungkol po sa Panginoong Hesukristo. Kasi maiisip natin yun Wala naman ako doon sa Garden of Eden. Wala naman ako nung kinain ni Adam and Eve yung pinagbabawal ng Panginoon, and yet, bakit ako ngayon ay nagdurusa, I am suffering yung consequences or the curse of sin sa aking buhay. So yun yung una nating makikita in verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan o pumasok sa buhay ng sangkatauhan dahil sa isang lalaki. At yun ay si Adan. At dahil po sa kasalanan na yan, makikita din po natin sa mga verses na ito, ang bunga nito, isa sa mga curse o sumpa, is death entered the world through sin.
Clearly, sabi ng Panginoon in Genesis chapter 2, verse 17, mamamatay kayo kapag sinuway niyo yung utos at kinain niyo yung bunga na yan. Sinabi ng Panginoon yon, napakalino ng stipulations ng kanyang utos, na kung saan ay kamatayan ang kabayaran po ng pagkakasala kapag sinuway nila yung utos ng Panginoon. And in the Bible, may 3 klaseng kamatayan. Yung mga nag-aral po ng CMC, alam kong alam niyo ito. Ang kamatayan sa Biblia ay hindi lamang yung kamatayang pisikal na alam natin lahat. May tinatawag po na spiritual na kamatayan. The moment na sumuway si Eva at si Adan, ang disenyo ng Panginoon sa kanila ay walang hanggan silang mamumuhay doon sa Garden of Eden. At tayong lahat, kasama doon, magiging anak na nila tayo, kaapu-apuhan, and we will be blessed doon sa Garden of Eden. Pero nung kinain nila yon, pumasok yung alam na alam nating kamatayan, physical death. 930 years bago ho namatay si Adan, pero ganun pa man, kahit mahaba yung buhay niya, namatay pa din siya. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. Dapat siya ay mabubuhay ng walang hanggan. Eh bakit, sabi ho na nung iba, tanong ba't umaabot ng buhay ng tao noon na 930 years? Alam niyo bakit? Kasi ang kasalanan ay palala ng palala, kaya paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Ang punto ho, sa kanilang pagsuway, nagkaroon ng physical death. Kaya nga po, mayroong St. Peter, kaya nga mayroong mga punerarya dyan, may mga libingan dyan, dahil hindi na po matatakasan ng tao yan. Kaakibat na po ng ating buhay, inevitable, hindi na po ito may iwasan, yung physical death na naging bunga ng kasalanan ng ating ninuno. At yung isang bagay na hindi kagad nila napagtanto, nung moment na kinain po nila yung bunga na yon, namatay kagad sila. Hindi nga lang pang pisikal, kundi pang spiritual. At mapatutunayan po yan sa tagpo na kung saan, nung ang Panginoon ay hinahanap sila, sila ay nagtago. Sa halip na humarap sa Panginoon, humingi ng tawad, nagtago po sila. At hindi lang yon, nagkaroon pa ng blame shifting. Nagsisihan sila. Ayaw aminin ang kanilang pagkakasala. Yun yung tinatawag na spiritual death, na ang tao ay namatay ang kanya pong koneksyon sa Diyos. Kaya pag nag-street preaching tayo, parang hindi nila tayo naririnig. O yung iba naman, nagagalit kapag naririnig nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Yan ang tinatawag na spiritual na kamatayan. Ang tao ay namatay sa kanilang pang-spiritual, lahat po nang wala kay Kristo ngayon, although buhay sila physically, patay sila sa pang-spiritual. Hindi nila tatanggapin ang anuman na panawagan ng Diyos. Hindi nila kayang magsisi sa kanilang kasalanan at hindi nila kaya po na hanapin ng Diyos sa kanilang buhay. At yan ang kalalagayan po ng lahat ng taong nasa sanlibutan ngayon na wala kay Kristo. They died spiritually, no? So kung may physical death, meron ding tinatawag na spiritual death. And maalala ninyo yung storya. Sila po ay pinalabas ng Garden of Eden. Pinalabas po sila sa halamanan ng Eden. At naglagay pa ang Panginoon ng espadang paroon at parito upang di sila makabalik doon po sa pinagpalang buhay. And that symbolizes yung tinatawag nating eternal death. Nung pinalaya si Eva at si Adan doon sa halamanan ng Eden, yun ay picture ng lahat ng taong mamamatay pang pisikal, na kung saan ipatay din espiritual na walang Kristo sa kanyang buhay, dadanasin nila yung pagpapatapon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy, which is the eternal death. Kaya kung makikita po natin ang kamatayan na may 3 klase sa Biblia, at ito'y pumasok sa buhay ng sangkatauhan dahil sa kasalanan lamang ng iisang tao. At yun ay si Adan. Nakita po natin that sin entered the world through one man, and then death entered the world through sin, and death spread to all men because all sin. At makikita po, hindi lang po yung minana natin yung guilt. Hindi lang po natin namana yung pong yung act of disobedience ni Adam na ikaw ay guilty din. No. Maging yung kalikasan ni Adan ay nabago. Dati siya ay mayroong pakikipag-koneksyon sa Panginoon, ngunit nung namatay siya spiritually, ay nagkaroon po ng tinatawag na paghihiwalay. At ito po ay minana nating lahat. Ang naging kalikasan ng tao ay makasalanan.
At makikita po natin ito, no? Tingnan nyo, lahat ng categories ng kamatayan na yun or death ay naapektuhan ang lahat ng tao. May nakita na po ba kayong tao na hindi namatay? Lahat ng tao ay mamamatay. It is spread to all men. Pansinin nyo po ang inyong mga anak. With all effort, lahat po ng ating pagtiyatyaga, naturuan silang gumawa ng mabuti, pero sa kabila nun, hindi natin tinuturong gumawa ng masama, gumagawa sila ng masama. Pagpapakita lamang po yun na patay na espiritual ang tao. No? Ang inclination niya ay ang kalikasan niya ay magiging makasalanan. And finally, ang tao po na nasa sanlibutan, pag sinabing kamatayan, ang dulot lagi sa kanila nito ay pangamba o takot. Na nagpapatunay lamang po na meron pong tinatawag na eternal death sa lahat ng tao. Hindi man po sila aware, pero natatakot sila sa kamatayan dahil deep down inside, alam po nila na sa araw ng paghukom ay andon ang tinatawag po na pagpaparusa ng Diyos. Ang kamatayan pong ito ay hindi lamang nangyari kay Eva at kay Adan. Lahat yung tatlong kamatayan po yun ay kumalat sa lahat ng tao at ito po ay naipapakita dahil sa lahat din po ay nagkasala. And finally, under pa din po ng death reigned through Adam's sin. Pinapakita po sa kasaysayan ang katotohanan na ito. Pansinin niyo po, nabanggit sa teksto, sino? Si Moses. Nabanggit po, di ba, na yung law. Alam niyo, this part ng Romans, kahit si John MacArthur, sabi niya, this is a very difficult passage, yung verse 12 to 21. No? Medyo difficult tong passage kung ito talaga. Pero makikita po natin, nabanggit doon, si Adam yung pinag-uusapan, pero nabanggit si Moses. Alam niyo po bakit? Sabi ng Panginoon, sabi po ng teksto, sabi po ni Apostle Paul, tandaan niyo po, from Adam to Moses, walang 10 Commandments. Naintindihan po natin? From Adam to Moses, walang 10 utos. It is about 1,500 years. Tapos ni Adan, dumating si Moises. At kay Moses, ibinaba ang 10 utos. So prior to Adam, wala pang utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Naintindihan niyo po? Huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan, huwag mo kakalimutan ng araw ng pananambahan. From Adam to Moses, wala yun law. Sa kasaysayan. Bumalik si Paul dito sa kasaysayan. Pero sabi po ni Paul, kasi ang kausap niya dito are ang kalimitan na opponent niya ay the Jewish religious leader. No? Kaya pinatutunayan niya, ang kasalanan at ang kamatayan ay nasa buhay na ng tao bago pa man dumating ang 10 utos. Kasi bakit? Mula kay Adan at kay Moses, maraming tao ang namatay. Ibig sabihin, existing na ang kasalanan noon at ang kamatayan ay naghahari na sa sanlibutan bago pa man sabihin ninyo yung utos ni Moises. Kaya hindi talaga sa utos ni Moises tayo maliligtas. Maliban lang kay Enoch. Si Enoch di siya namatay kasi literally, ni-rapture siya ng Panginoon. May isa pa, sino? Elijah. Bakit di sila namatay? Kasi sila ay ginagamit ng Panginoon as a prophetic message sa atin that some of us will not taste death. Maaaring bumalik ang Panginoon ngayon, bigla, hindi na tayo namatay, inagaw na lang tayo. At yun ay prophetic message si Enoch and si Elijah hindi namatay because that is a picture that some of us will not taste physical death because Christ can come back anytime right now and snatch us into the air at dali na tayo sa buhay na walang hanggan. Pero makikita po natin na prior to Moses, may mga tao nang namatay. Kaya ang kasalanan talaga at ang kamatayan ay hayag na hayag sa buhay ng tao at ito isang bagay po na nakakapangilabot. Yung kitawag nating physical death, yung spiritual death, at yung kitawag nating eternal death na kung saan po ay pumasok sa sangkatauhan dahil sa kasalanan ni Adan. Ngayon, ito po yung good news. This is the gospel. Ano po? Sabi doon sa verse 15 to verse 21. Life reigned through Christ righteousness. Ang buhay naman po ay naghari sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Mula po sa verse 15 to verse 21, we can see na meron pong
tatlong kontras, tatlong paghahambing na ibinigay po ni Pablo sa pagitan ni Adan at ng Panginoong Jesucristo. In verse 15, yung una, sabi po doon kay Adan, meron pong tinatawag na transgression o paglabag sa kautusan na kung saan ay ibinilang sa tao. Yan ang kay Adan, transgression. Pero sa Panginoong Jesucristo, merong free gift. Meron pong tinatawag na kaloob, libreng kaloob. Kay Adam is transgression ang natanggap natin, pero may iniaalok sa Panginoong Jesucristo na free gift o libreng kaloob. Dahil po sa transgression ni Abraham, sa paglabag niya sa kautusan ng Diyos, napakaraming nawala sa atin. Intindihan niyo po? Sa paglabag ni Adam, ang daming nawala sa atin. Nawala yung relationship natin sa Panginoon, nawala yung abundant life natin sa Garden of Eden, nawala yung love, yung joy, yung peace. Maraming nawala through Adam. Pero through Christ, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, binigyan din po tayo ng tinatawag naman na kaloob. Kung kay Adan ay marami ang nawala sa atin through transgression, sa Panginoong Kristo ay marami po tayong tinanggap. Ano po yun? Naibalik yung relasyon natin sa ating Ama na nasa langit. Tayo po ngayon ay meron pong kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At yung pinaka-regalo, hindi naman po yung mansyon, yung streets of gold, yung pearly white gates ng langit. Hindi yun ang totoo pong tinatawag na free gift. The free gift is Christ Himself. Si Kristo mismo. Kaya ang tanong, no, gugustuhin mo bang pumunta sa langit? Taas ang kamay na gusto pumunta sa langit. Nahihiya lang yung iba, pero siyempre lahat po tayo gusto pumunta sa langit. Pero ang tanong, gusto mo bang pumunta sa langit na wala si Kristo doon? Mas gugustuhin mo pa din ba? Kaya yung free gift po na sinasabi, we gained Christ. In Adam, loss ang nangyari because of the transgression. Pero kay Christ, free gift. At yun yung biyaya ng Diyos sa atin. Second comparison po, pangalawang paghahalin tulad o yung contrast between Adam and the Lord Jesus Christ is yung verse 16. Kay Adam may condemnation, may paghatol. Pero kay Christ there is justification. Yung mga nakay Adan, andyan yung paghatol ng Diyos. Ngunit yung mga nakay Kristo, nandyan yung pagpapawalang sala. Yun yung comparison po between Adam and Christ. Dahil kay Adan, ang buong sangkatauhan ay na-condemn. Pero dahil kay Christ, maaring ma-justify ang isang mananampalataya sa Kanya o mapapawalang sala. Ang kamatayan ni Kristo ang nagtubos sa ating kasalanan at ang Kanyang perpektong pagsunod sa kautusan ang naging ating katuwiran. At sa araw po ng pag-uukom, ang lahat po ng tinatawag nating sangkatauhan, naiisa lang ang hatol ng Diyos, pagkat lahat ay nagkasala. At yun yung tinatawag po nating condemnation, doon po sa dagat-dagatang apoy. Ngunit yung mga nanampalataya kay Kristo, justification. Ikaw ay papawalang sala, kikilalanin kang matuwid kahit hindi ka naging matuwid. Kikilalanin kang matuwid dahil si Kristo ang gumanap niyan para sa iyo at makakapasok ka sa buhay na walang hanggan. So kung kay Adam ay merong transgression, kay Christ ay merong free gift. Kung kay Adam ay merong condemnation, kay Christ ay merong justification o pagpapawalang sala. At ikatlo po na contrast in verse 17 to 21. Ikatlo po na paghahambing o pagkukumpara kay Adan at sa Panginoong Jesucristo, sabi doon, kay Adan ay kamatayan ang naghari sa sangkatauhan. Samantalang kay Kristo ay buhay para sa mga mananampalataya sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, kahit na ang sisabi po nating kamatayan pang physical ay inevitable, hindi maiiwasan, yung pong spiritual death and yung eternal death is reversible. Pwede po itong masolusyonan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng kasalanan ni Adan, pumasok yung kamatayan sa ating buhay.
Pero sa pamamagitan po ng katuwiran ng Panginoong Hesus, maaari po tayong magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya in summary, si Adam, kusang loob siyang sumuway sa Panginoon, kaya nasumpa tayong lahat. Take note, willfully, kusang loob. Sumuway si Adan sa Diyos, kaya tayo na ngayon nasumpa. Pero ang mabuting balita, ang Panginoong Hesus ay kusang loob din na sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, kaya siya po ay naghatid ng pagpapala sa mga mananampalataya sa Kanya. Napaka-basic. Yung unang Adan, sumpa ang dinala sa atin. May kalawang Adan, Panginoong Hesus, ay pagpapala ang Kanyang iniaalok sa mga mananampalataya sa Kanya. Kaya to answer the previous question, may tanong po tayo kanina, bakit ba ako'y nadamay sa kasalanan ni Adan? Wala naman ako sa Garden of Eden, hindi naman ako nakikagat doon sa prutas na yon, bunga na yon, pero bakit ako ay nabilang bilang makasalanan at pumasok sa buhay ko yung kamatayan? No? Alam niyo bakit? Anong sagot ho? Bakit ibinilang ng Diyos sa atin yung kasalanan na yon? Dahil may ginagawa ang Diyos. Gumagawa siya ng legal na basehan upang maligtas ka at maligtas ako. Yung una parang mag-object ka bakit? Wala naman ako doon. Bakit nagdurusa ako ngayon? Bakit ako ngayon kinikilalang makasalanan? Natahatulan pa sa araw ng pag-uukom. Hindi naman ako yung pumitas. Wala naman akong participation doon. Ang sagot, kasi may ginagawang Diyos sa panahon na yon. Alam nyo, si Satanas, hindi siya tumutol na ipataw sa atin yung kasalanan ni Eva at ni Adan. At may strategy ang Panginoon doon. Di ba? Hindi naman siya tumutol Wala siyang objection. Ibinilang ng Panginoon, ibinilang ng ating Ama na nasa langit ang kasalanan ni Eva at ni Adan sa ating lahat. Hindi tumutol si Satanas doon. Kaya kung ganoon, huwag siyang tututol na ibilang ang atin namang kasalanan kay Kristo at ang katuwiran ni Kristo ay ibilang sa atin. Checkmate. Alam niyo yung chess? Wala na siyang magagawa. Hindi siya tumutol na ibilang sa atin yung kasalanan. Kaya dapat hindi din tututol ngayon si Satanas. Wala siyang karapatang tumutol na ibilang yung ating kasalanan, ilipat kay Kristo at ang katuwiran ni Kristo ay ilipat sa atin. Legal. Naintindihan po ninyo? Kaya ganoon karunong ang ating Diyos. At hindi niya po ginawa iyon ng walang cost. Ginawa niya po yun at the expense of His own beloved Son. Napakahalaga po na maintindihan natin ang bagay nito. Bakit kinailangan ang Panginoong Kristo ay magkatawang tao, magdusa para sa atin, mamatay at muling mabuhay? Kasi yun ang strategy ng ating Heavenly Father. To impute the sins of Adam and Eve to us so that our Heavenly Father can impute our sins to Christ, and yung righteousness ni Christ ay ma-impute sa atin. Sinong makakaisip nun? Ganong kalalim yung biyaya na meron po tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka na-excite ng bagay na ito, isa lamang ang ibig sabihin po. Pero bago ko dumako po doon, again, hindi po nagtuturo si Paul dito ng tinatawag na universal salvation. Dahil lahat ay napabilang sa kasalanan ni Adan, automatically na din, dahil sa kamatayan ni Kristo lahat ay maliligtas na. Hindi po ganon. Meron pong tinatawag na totality ang Scripture, na kailangan nating maintindihan, na kailangan po na tumugon sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ang makakarinig ng Ebanghelyong ito, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Kristo. Hindi porket ang lahat ay napabilang sa kasalanan ni Adan, ang lahat ngayon ay maliligtas na dahil sa pagtubos ng Panginoong Hesukristo. Merong kailangan kang gawin. Simply, faith. Pananampalataya. Ano yung faith? Pagtalikod sa iyong kasalanan at sumunod ka ngayon sa
Panginoong Hesukristo. At tanging yun lamang, in relation sa preaching last week, tanging yun lamang mga pinili ng Diyos ang makatutugon. Sa mga hindi po tutugon, sila po yung mga patay sa kasalanan. Yung mga hindi magsisisi, at hindi po susunod sa Panginoong Hesukristo, sila po yung nasa ilalim pa din ng kamatayan na nagahari sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan. Ngunit yung mga tutugon, magsisisi at susunod, sila po yung tinatawag natin na pag-aarian ng buhay sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Kaya ang panawagan po sa umagang ito po ang ating challenge, no? Patuloy po tayong manampalataya sa Panginoong Hesukristo upang ating makamit po ang buhay na walang hanggan at ating matakasan ang paghahari ng kamatayan na nagmula pa kay Adan. Let us have faith in Christ to receive life everlasting and escape the reign of death through Adam. Tingin po kayo lahat sa akin at mapakahalaga ng tanong na ito. Alam niyo po, bago yung tanong, dalawang klase lang ng tao ang meron sa mundo ngayon. Yung mga nakay Adan at yung nakay Kristo. Yan po ang katotohanan. Dalawang klase lang ng tao. Those who are in Adam and those who are in Christ. Patuloy pa din bang nagmamatigas ang iyong puso sa kasalanan na iyon na alam mo namang hindi mo na dapat gawin ay pinagpapatuloy mo? You are still in Adam. May pangamba ka pa din ba sa kamatayan dahil hindi mo sigurado saan ka mapupunta? Patuloy na ikaw ay nakay Adan pa din. Patuloy ka pa din bang sumusuway sa kalooban ng Diyos at ito'y iaadya mo, sinasadya mo? Then you are still in Adam. Ang ebanghelyo pang ito ay walang saysay o walang dating sa'yo. Then you are still in Adam. Pero hindi po huli ang lahat. Ang umaga pong ito ay may panawagan ng pagsisisi at pagsunod. Magsisi ka ngayon sa iyong pagkakasala at sumunod ka kay Kristo. From Adam, from the reign of death, ikaw ay may lilipat kay Christ na meron pong reign of life. If you are already in Christ, kung ikaw naman ngayon ay siguradong na kay Kristo ngayon, ibinigay mo na ang iyong buhay sa Kanya. Ikaw ay patuloy na nakikipagbaka sa iyong kasalanan. Tinalikuran mo na yung mga bagay na ayaw sa iyo ng Panginoon at sumusunod ka na kay Kristo kahit napakahirap. Kung ikaw ngayon ay na kay Kristo at yan ang iyong kalalagayan, yes, there will be times of difficulties sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, and yes, there will be times that we would fall into serious sin. Pero tandaan po natin, sin and death has no more power over you. Hindi ka na pinaghaharian ng kasalanan at ng kamatayan. Si Kristo na ang naghahari sa iyong buhay. At maalala mo ang bagay na yan. Ang katotohanan pong ito ay patuloy na magtuwid sa atin, patuloy po na magpalakas sa atin, patuloy po na magbigay sa atin po ng pagpapatuloy sa pananampalatayang ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Yun yung ating meditations this morning. Ayun po yung ating pagbulayan sa ating buhay ngayon. Are you in Adam or are you in Christ? At ang pagpapaalala ng Panginoon po ay nasa sa ating ngayong umaga. Ang unang Adan ay pumalya. Ngunit ang ikalawang Adan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay. And let that be an exhortation sa bawat isa sa umaga pong ito. Tayo po lahat ay tumayo and let us sing a hymn in response po sa ating napakinggan na sermon sa umaga pong ito.
Tunay nga po na ang biyaya ng Diyos ay very nagpapa-humble po sa atin, no? Na sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa kabila po ng ating mga dinadanas po na mga pagsubok sa buhay Kristiyano, hindi pa din po tungkol sa atin ito. Hindi po sa sariling lakas po natin tayo nakakapagpatuloy, kundi ang linaw nung sinasabi po ng himno, Christ in me. And hopefully po ito ay maging kalakasan sa bawat isa po sa atin. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang amin pong iniaalay sa iyo pong trono ng biyaya at awa. Sa kabila, Panginoon, ng aming hindi pagtatapat at pagkukulang po sa inyo, sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukwestiyon sa oras po ng paghihina, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkakasala na aming nagawa laban sa iyo, at mga pagsuway, ay nananatili ang biyaya niyo po sa aming buhay. Kaya Panginoon, amin pong masasabi na wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming sariling kakayanan. Kaya Panginoon, aming itinataas si Kristo sa aming buhay po sa umaga pong ito. Nawa, O Diyos, ay panatilihin niyo po kami sa pananampalataya hanggang wakas. Mapatunayan, Panginoon, at maging matingkad yung kasiguraduhan ng aming kaligtasan kay Kristo sa aming pong paglago sa kabanalan, paglago, Panginoon, sa pagsunod sa iyong mga tagubilin. Patuloy, O Diyos, na itinatalaga po namin ang aming buhay sa inyo, at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat nito at buong pagtitiwala na aming pong pinaniniwalaan na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami ipababayaan. Salamat, O Diyos, dahil, Panginoon, yung sumpa na umalipin po sa amin, ay pinalaya niyo po kami, Panginoon. Napawi ang aming takot, napawi ang aming pang-aalinlangan, at napalitan po ito ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagtayo sa iyong harapan, pagsamba po ang aming patuloy na iniaalay sa iyo. Maghari ka nga po sa aming buhay, at patuloy, Panginoon, na gamitin niyo po din kami, Panginoon, na maipahayag po ang mga katotohanan na ito, hindi namin sarilihin lamang, kundi tunay, Panginoon, na maibahagi po namin sa aming mga nasa kapaligiran. Maipahayag po namin na may buhay kay Kristo, na meron pong tinatawag na kaligtasan at kapatawaran at buhay na walang hanggan, tanging sa Panginoong Jesucristo lamang. Kaya salamat po sa umagang ito, sa katagumpayan ng pangangaral ng iyong salita, at maging sa kaganapan po nito sa aming buhay. Kaya sa iyo po namin tinataas ang aming papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila. Aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen. God be the glory. Makakaupo po muna tayo.